What's up guys? Ito yung mga nakabit ko sa karusa ko, yung bumper o crash guard. So ito yun guys. Ito yung mga tubo na kinabit ko sa gilid hanggang sa dulo. Ayan. Pansinin nyo guys, mayroon siyang cut sa bawat curve niya kasi wala akong pang bend niyan guys kaya ginawa ko, kinat ko na lang siya para makuha ko yung curve na gusto ko. Ayan, nakakat lang siya guys. Ayan, tapos tinap ko doon sa chassis. Ayan, papakita ko yun mamaya. Hanggang doon yan sa dulo. So ginaya ko lang tong sa likuran niya. Maganda yung pagka curve sa likuran kasi mayroon talaga siyang tawag doon, bending machine, pang bend talaga ng tubo. So kung wala ka nun, mahirap kasi nayuyupi siya pag bined mo. So ginawa ko, kinat ko na lang, kinat ko yung gilid, tapos yan, nakatukod pa yan guys, hindi pa yan naka-weld. Ayan, pansinin nyo to guys, yung kabila, ito yung una kong binend. So pinilit ko siya, yan, parang nayupi. So ginawa ko dyan, kinat ko na lang para makuha ko yung tamang curve niya. Tapos yun, nilagyan ko ng nansag. Tapos ayan, ganyan yung napili kong design guys. Yung sa front niya, actually ginaya ko siya sa ito yung bumper ng Jeep Wrangler. So dyan ko kinuha yung design yan. Saka yan sa gilid, ayan, meron akong kinabit na sa yung gulong sa likod, naikabit ko na rin sa likod. So may pinagayahan din ako niyan, Jeep Wrangler din, pakita ko mamaya. So yan, papakita ko mamaya yung finished product yan. So pininturahan ko na yan ng itim, tapos nilagyan ko ng nansag yung yung mga dugtungan para smooth siya tignan. So nansag yung napili ko guys kasi yun yung meron ako dun sa bahay, may mga tira-tira kasi ako, yun lang ginamit ko. Kaso medyo mahirap pala, madali siyang tumigas, kaya yun, konting bilis-bilis lang ng tsaka kailangan konti lang ilalagay mo. So ito yung finished product niya guys. Yan, napinturahan ko na yan. Tapos ayan, naikabit ko na pala dyan yung yung mga ilaw, may ilaw pala ako dyan. Yan yung mayroon siyang kulay pula, puti, dilaw, tsaka nagbi-blink din yan guys, tawag yung strobe lights. Yan. Tapos dalawa na po yan guys, kalimutan ko magkano, nasa 300 lang ata yan, mura lang yan. Ayan, tapos yung isa, ayan, UP na yung yung box. Yan, yung parang laser gun, pero wala yung high and low. Lang yan, isang switch lang. Ayan, tapos medyo basag, sabog pa yung sabog yung ilaw niya, pero okay lang, pang lang yan pang forma lang. So ayan, naikabit ko na siya guys, lahat ng ko, accessories na ilaw, tsaka ayan, yan yung pinaka finished product niya. Tsaka nakakalimutan pala ako dyan, yung sa gilid, yung ayan, bumili rin ako niyan, ano ba tawag dun, wing spoiler daw yan ayan, pang aerodynamics daw yan. Yan daw yung pang downforce, pero ayun ko, parang hindi naman. Tapos ayan, makikita yan kadalasan sa mga big bikes, meron din yan sa mga sasakyan, mga sports car. Pang downforce daw yan, aerodynamics, bro, parang wala naman. So yan lang, design lang yan guys. So ayan, paikot, yan na yung mga ko, lights, kanya-kanyang po yan, switch, tsaka yung wiring din niya, may kanya-kanyang relay na rin. So safe siya sa battery. So yan, di ko gusto yung pagka-curve niyan sa ibabaw kasi mahirap talaga pag wala talang bend machine yung pang bend niya. So kinat-cut ko na lang din yung gilid, tinabas-tabas ko na lang para makuha ko yung tamang kurba niya.
Saka guys, kung napapansin nyo kung bakit masyadong mahaba yung pagka-curve sa harap, ginaya ko rin din yan sa sa yun nga yung sabi ko. Gusto kong lagyan kasi ng ng tawag na to. Ito yung winch. Ayan. Gusto kong lagyan sa sa gitna kaya nakaabang siya na may lagayan, medyo mahaba. So medyo mag-iipon muna kasi wala pang budget. Tapos yan yung dyan ko kinabit yung yung bolts niyan. Mayroong gumawa ako ng flat bar, tapos yung tubo doon ko winelding sa flat bar, tapos yung flat bar may binutasan ko sa gilid, tapos yung chassis niya may butas na po yan guys. Kung sisilipin nyo po sa ilalim may mga butas na po yan, nakaabang para yan sa ano ba tawag doon, yung sa gilid, side skirt ba tawag doon, parang crash guard din siya. Kasi ganyan din yung sa sa China, yung Songshin ba yun na brand. Ayan, yung K01 na na unit, meron siyang ganyan na tubo rin ang gamit, kaso pagdating dito tinanggal ata ng Rossi, kaya yun. Tapos eto yung ginawa kong kabitan sa likod ng ng spare tire. Ayan, kung makikita nyo yung tubo na nakatayo, hindi pa tapos yan guys. Lalagyan ko ng yan, ng antena, yung para sa FM radio niya. Ayan, naghanap pa ako ng na wala pang budget, saka naghanap ako ng magandang antena na pwedeng lagay dyan. So pwede yang masiswing sa sa gilid, tapos mayroon yang mayroong lock dyan sa gitna. Ayan, yan yung mayroong yan, pag tinanggal yan pwede mo nang hatakin yan dyan. Tapos yung ginamit ko na kinabitan ng ng gulong, din yung kinabitan doon sa ilalim ng ng upuan, tinanggal ko lang, winelding ko dyan. So yung lock nya ganun pa rin, so delikado lang, baka manakaw, so konting ingat lang dyan. Tapos yan yung design na ginawa ko guys, kasi ito rin yung pinagkukunan ko ng design, pero medyo malabo pa, medyo magastos pa yan, kasi kailangan ng malaking gulong, wide rim, ayan, para ma-achieve yung ganung pormahan, yung parang Wrangler type. So yan yung design na gawa ko. So papansin nyo hanggang dulo po siya. So yung iba sabi nila baka daw tatama sa gulong, hindi po yan tatama guys, papakita ko. Ayan, naka-curve yan sa gilid, yung pinaka brace nya, saka yan malayo pa yan. Kapag inikot mo yung gulong hindi naman siya tatama. Ayan, so pwede lang din yung ganong style, kasi yung front fender nya hindi siya gumagalaw, naka-fix lang siya, yung gulong lang umiikot, kaya hindi tatama yung yung pinaka crash guard nya, yung bakal. So yan, medyo malayo pa siya. So okay lang guys, hindi siya tatama. Ayan, sakto lang din. So yan yung mga design na naisip ko, marami pang pwedeng natin ikabit dyan. So yun nga, yung winch nya, so kailangan pa ng budget. So yun guys, thank you for watching. Papindot naman ang subscribe dyan guys, para may update kayo sa susunod na video.